different definitions po ng teacher workload according to DO2 and DO5 po. So tatlo po ito, repeat lang po natin para malinaw po sa ating lahat. Tatlo po yun nasa DO2 at DO5, sorry. So it's teaching load, it's teacher ancillary tasks, and teaching related assignments. So bakit po mahalaga na nade-define natin sila clearly and nade-delineate natin sila clearly? Because that is our way of protecting their hours and their workload. Kapag po malinaw sa kanila kung ano po yung mga responsibilities nila for each policy area or workload area po nila, mas malinaw po sa kanila kung ano yung kailangan nilang gawin. Hence, mas natitignan po na, mas napoprotect po natin yung work hours nila. So, okay po. Ang teaching load po, again, it's the actual classroom teaching hours rendered by our teacher. Ito po yung actual na turo po nila. Okay? So, ito po yung actual na discussions nila, actual na classroom instruction po nila. Kaso, hindi na po natin binibilang lahat, okay po, ng unlike before, nagbibilang po tayo for sometimes ng mga coordinatorship ng ating mga teachers, no? But as in compliance with Magna Carta and as a way of protecting their workload, ang kasama nilang po sa 6 na oras ng teacher ay again, ano-ano po yun? Yun pong kanilang actual classroom teaching, their class advisory po, which is automatic po yun equivalent to 1 hour per day. Again po, ulitin po namin siya, automatic po yun. Ang lahat ng class advisors natin ay may 1 oras po kada araw para po sa kanilang class advising duties po. Technically, ang advisory po is an ancillary task nila, kadikit ng kanilang pagtuturo. However, because of the interaction of our teachers with our learners, binibigyan natin siya ng equivalent na teaching load po. Okay, ibig sabihin po nito, baka tanungin niyo po kami, hiwalay pa po ba yung HGP sa paglo-load sa class advising? Hindi na po. Okay? So for example po, yung isang teacher, may hawak po siyang tigi 1 oras ng math na 5. Tapos po siya din po ay advisor, ika-6 niya po yung kanya pong class advising duty. Kasama na po dun sa 1 hour na yon or 5 hours a week yung para po sa homeroom guidance program po natin. Okay po? Again, teaching load po, tatlo na lang po yung binibilang natin dito. Our actual classroom teaching, our class advising duties, which is equivalent to 1 hour po of teaching load a day or 5 hours of teaching load a week. Binibilang din po natin ng remediation or ang enhancement classes po natin. So kasama po dito ang aral program po. Okay? So yung actual classroom teaching po, yung hours dito nakadepende po siya sa time allotment sa curriculum. So kung sinabi po ng curriculum na it's 1 hour per learning area, then it's 1 hour per learning area. If it's flexible na 45 to 1 hour, then it's flexible po for our schools. Ang class advising, ang merong pong 1 hour na strict. Ang remediation or enhancement classes din po ay nakadepende din po siya sa actual remediation services rendered. So for purposes of aral, it's 1 hour per day during the regular weekdays po natin. And then kapag weekends naman po, 2 hours siya. However, hindi natin sinasama sa bilang sa teaching load yung mga nasa weekend po. Okay?